You sit there already. Good morning everyone. Alas 7 na ngayon ng umaga and ihahatid natin si Ethan sa kindergarten. Ihahatid pa din natin siya gamit itong aking e-bike. Uy. So, is you ready? Let's go. So guys, we're going the splash. And good morning guys. So nandito na ako sa bahay. Natin ko na si Ethan sa kindergarten. Ngayon punta tayo sa greenhouse at ilalabas ko yung aking mga plants, mga pananim doon. Soon, next week, pwede na natin yan siyang itanim. Pero ngayon, hindi pa. Tingnan niyo naman. Malalaki na yung ating mga plants. So, itong ating paprika, mag-uumpisa na yan siyang mamulaklak. Kailangan na natin itong itanim. Ito naman yung ating ito. Tanggalin ko muna ito dahil hindi pa siya pwedeng mamulaklak dahil nandito pa ito sa loob ng zucchini yan siya. Ito naman mga talong. Medyo dry na pala ito. Kailangan natin itong anuhan ng tubig, bisbisan mamaya. Ayan yung ating mga kamatis. Ilalabas natin siya. Ngayon kasi, na hindi pa siya pwedeng itanim, hina-hardening ko muna itong ating mga pananim para hindi ma-shock kapag itatanim na natin siya doon sa ating garden house. Pwede na naman sana na magtanim ngayon sa labas. Kaso nga lang, hindi pa nag-ulan at sobrang dry ng soil. Hihintayin ko muna na mag-ulan baka ngayon or bukas kapag mag-ulan na. So, unti-unti na akong magtatanim sa labas. Kagabi kasi is hindi ko na ito sinarado. Tapos yung ibang mga plants ko, may plants pa pala ako. May mga pananim pa tayo doon. Ay, may mga dito. May pananim pa tayo doon. So, hindi ko na siya pinasok sa loob ng bahay. So, it means kaya na niya yung lamig sa gabi. Hopefully, hindi na yung malamig na malamig dahil kahapon at in the last 3 nights, yung temperature dito hindi na bumababa sa 5 degrees. So, kapag hindi na bumababa sa 5 to 7 degrees, yan na yung maganda na itanim sa labas ng bahay ang ating mga pananim. Lalo na yung mga kamatis, kapag itanim mo yan siya earlier, mamamatayan siya talaga at parang ma-weather ba, malalanta yung mga dahon. Sensitive pa naman yung mga kamatis. Itong ating broccoli, kailangan ko na talaga itong itanim siya. Ito, meron tayong mga okra dito. May talong din doon. Itong mga talong. Binili ko lang itong talong dahil meron naman akong naitanim na talong. Kaso maliliit pa siya. So, ito yung mga malalaki na talong. Pero, masarap ito siya sa mga
hindi sa mga pakbet, sa paksiw na isda, itong mga kamatis. Ready na talaga itong mga kamatis. Naghihintay na lang talaga ako na umulan dito sa amin. Pati itong ating, what do you call this? Ito is goka. Guys, yung ating mga sitsaro, malalaki na. Ayan, nag-uumpisa na siyang, soon, mag-uumpisa na itong magkatay. Ay, ano ba yan? Natanggal pa. Transfer na lang natin ito. Ayan. Sobrang, tanggal siya. So, ayan, nag-uumpisa na siyang magkatay. Ito, hindi ko na nilagyan ng ganitong compost dahil nung itinanim ko siya, nilagyan ko siya ng cow poop. So, meron na din yan siyang fertilizer o maganda na din yung lupa dyan. So, yung ating mga salad, malalaki na siya. So, kailangan na natin pwede na natin itong i-harvest soon. Mas maganda na i-harvest ito siya para dadami na naman siya. Meron akong ilang petchay dito ba? Ayan, 1, 2, 3, 4. 4 na petchay lang. Ito na din pala yung nangyari dito sa aming garage. Yung ibang mga gamit andun sa may gilid. So, hindi talaga natanggal. Meron pa rin talagang magagamit dito. Pero at least hindi na katulad ng nakaraan na sobrang gubot talaga na halos hindi mo siya mapasukan. And nailagay na din namin yung mga bike dito. Itong mga e-bike ito lahat. Yung isang e-bike, nandun pa sa pinarepair namin. So, kukunin pa yun namin. Siguro next week or this Saturday dahil busy pa ngayon si asawa. So, ayan yung aking bike. Napakadami naming naipon na mga basura. Kailangan pa natin itong itapon sa garbage center. Dito kasi hindi talaga pwede at hindi basta-basta na magtapon ka ng mga basura kahit saan. Mga basura mo dahil ang laki ng multa kapag nasakpan na nagtatapon ng mga basura kahit saan. So, aside doon sa mga pananim natin sa greenhouse, meron din ako mga pananim dito dahil medyo madami-dami ito. Inuunti-unti ko kasi siya hanggang dumami ng dumami. So, ito yung ating zucchini at saka goka. Though may dalawa akong goka doon, nagtanim ako ng bago dahil nga yun is mga mini zucchini. Tapos, I think meron din akong dalawang mga mini goka. Yeah, mga mini goka. Mga maliliit na pipino, pang snack pipino siya. And then, kaya nagtanim ako ng parang salad pipino. Ito siya yung nangyari. Yung ibang mga tumubo na ng mga pipino, kinain siya. Hindi ko alam, insekto ba? Tapos, itong zucchini naman, nung nilabas ko siya is, nasunog siya sa araw. So, ito talaga yung mahirap kapag ganitong mga zucchini or goka, super sensitive siya. Kaya ito kapag ma-strengthen na ito siya, ma-hardening na natin ito, diretso ko na yan siya itanim sa lupa. Hindi ko na yan siya i-transplant. Ito meron akong mga okra na ang liliit talaga niya. Sobrang liliit na mga okra. Tapos, ito yung sinabi ko sa inyo na talong. Yung Pilipino na talong talaga, ito yung nangyari. Sobrang liit, hindi naman tumubo. Tapos, meron pa tayo dito. Ito naman yung aking malunggay. Kaso, nung pinainitan ko siya, parang sobrang liit pa siguro. Tapos, hinardening ko na, ayan, nalusaw. Pero, ito naman, may dahon na naman na lumabas. Ito, may dahon na din na lumabas. Ito, na parang nasira din siya. Ito, at saka ito. Ito siya is ampalaya. Diretso na natin ito itanim. Tapos, ito nga, hindi ko na din siya nilagay sa loob ng bahay kagabi. So, nakaya na naman niya yung
night temperature dito sa amin. City, ang dami ko pang labahin. Mamayang hapon naman is itatanim ko yung aking mga upo. Yeah, fine, boss. Oy! Nein, kalt! So, Ethan from kindergarten, ayan yung trabaho niya. Oh. Naglalaro sa tubig. Anak, yung taniman ko doon, anak, naghihintay pa sa akin. No, the water is already there. Kapag winter kasi, walang tubig ito. In-off nila ang tubig dahil nag-freeze ito. At yung mga arura, mga daanan ng tubig ba, ay nag-freeze na, sisira. Kaya hindi ito ino-on yung tubig. Pero kapag warm na, meron ng tubig. Ayan, naglalaro yung mga bata. Mga isiitan lang pala. Bumili pala kami ng tinapay. Ito yung paboritong tinapay ni Ethan. Kapag hindi kami diretso uwi sa bahay, bibili muna kami ng tinapay. Ito yung tinatawag na lebaques dito. Parang ano siya, parang grind na karne na may, para siyang meatloaf. Para siyang meatloaf. Ang laki naman ng ano slice. Itong isang ganito is 2 euro. So kapag si Ethan, hindi pa niya bet na umuwi ng bahay ng maaga, ay pumupunta kami dito. Naglalaro. Minsan naglalaro siya kasama yung ibang mga bata. Tapos bumibili kami ng tinapay na ganitong may lebaques na parang meatloaf talaga siya. Paborito din kasi ito ni Ethan. Naglalaro pa kasi siya ng tubig. Dito sa ano, parang Brunnen, waterfall. Hindi waterfall. Basta, Brunnen tawag nila dito. Sarap, anak. No? Mama. Ito pala yung aming standis ano siya dito? Munisipyo siya. So, ayan yung tsura. Malapit lang kasi ito sa kindergarten ni Ethan. Nandun sa dulo yung kanyang kindergarten. Oh my God guys, naiwan ko yung cellphone ko dito. Napunta na kami sa kindergarten ni Ethan. Malapit na kami umuwi. Naiwan ko siya dito. Nagmamadali ako. Nandyan pa rin. Nakatayo yung aking phone dahil mayroon kasi itong stand. Nakatayo pa din yun ang aking cellphone doon. Hindi ko alam kung may dumaan ba o may nakakita ba. Mga 20 minutes siguro kaming nawala. Na umalis. Since umalis na kami dahil doon na kami sa kabilang Brunnen. At doon ay naglalaro na din si Ethan sa kasama yung mga iba pang mga bata sa kindergarten. Sabi ko, nasaan na ba yung aking cellphone? Cellphone lang kasi yung dinala ko. Noon palang nag-video ako kanina. Nakalimutan ko pala. Nilagay ko lang sa Brunnen sa simento. Tsaka nakalimutan yung ilagay sa aking bag. Diyos ko Lord, tatanga-tanga talaga. Tatanga-tanga. Weekend? Yeah. Blanson Brock Regan. Uh-huh.